Okay. Okay, balik na tayo sa ating regular programming, no, sa mga pagbibigay tulong medikal, ano. At ngayon kasi nagpupunta na ating mga pasyente at mga kliyente dito sa studio mismo. Na mas maganda kasi makausap ng personal. Para pag sa telepono kasi partner, ang hirap minsan maintindihan. Nasa ospital sila, walang signal. Di ba? Kaya minabuti natin na pumunta sila dito at gusto rin naman nila. Okay. Ang ating unang nangangailangan ng tulong ay si Annalisa Sukaw, no? Pero ang siya po ay tiyahin ni Alonica Ines, no? May edad na 37 years old at taga Kabugaw, Ilocos Sur. Pero dito naninirahan sa Barangay Commonwealth. Ang kanyang diagnosis ay congenital heart disease. Okay. Sakit sa puso, partner, ano? So, ang kanyang ospital ay nasa Philippine Heart Center. Okay? So, ang kailangan niya, partner, ay operation, laboratory, and medicine. So, ang kanyang asawa ay si Rodel Ines, 30 years old, at isang gasoline boy. Okay? Makakausap natin siyahin niya si Annalisa Sukaw. Okay. Tita, ano po bang inilalapit o inihintulong? Pwedeng pakwento po natin sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Yes po, magandang hapon po sa inyong lahat na tagapakinig ng Abante Radio. Opo. Ako po si Annalisa Sukaw, tiyahin po ni Alonica Ines na may congenital heart disease po since birth. Then 2 years old po kasi iniwan sila ng mama niya sa Ilocos. Then tatay na lang niya po yung nag-aasikaso sa kanya. Security guard po yung tiyuhin namin, pero kalaunan po 16 years old pa lang si Alonica, namatay na po yung tatay niya. So nagkaroon naman po ng kaunting pension yung tatay niya, yun po yung ginamit na nag-aral nitong pamangkin namin kasi lahat naman po kami may pamilya na. So nagsikap po itong bata na to na mamuhay na mag-isa, although tinutulungan din naman ng mga kamag-anak po. 16 years old, nag-graduate po siya ng high school. Pero dahil wala na pong pagdating ng 18, naubos na po yung pension na naiwan ng papa niya, hindi na po nakapag-college. So nagtrabaho po siya bilang sales lady ng tsinelas sa amin sa Kabugaw. Ngayon, napaagang pag-asawa. Actually, nag-asawa po siya. Since nung 2 years old kasi, hindi na siya nakakainom ng gamot daw dati dahil wala na yung mama niya, then security yung tatay niya. Hindi na ipagpatuloy yung pag-inom ng gamot. Nung pagdating ng 22 years old, nakapag-asawa po siya, meron na po siyang isang anak ngayon, 14 years old po. Yung asawa niya ngayon, gasoline boy, sila na po yung parang mapagamot ulit siya. Kasi itong 2023, bigla po siyang nagmanas. So, nung nagmanas po siya, tapos nahirapang huminga, tinakbo po sa ospital. Sa isang ospital po na kilala sa amin, sa Ilocos Norte, opo. Sinabihan na daw po na, wala na. Kumbaga, ginibap na po siya doon. So, ang sabi, dalhin dito sa heart center sa Maynila. So, dinala po ng asawa niya dito, nung 2023 ng January po. Okay. So, dahil wala po silang kamag-anak na malapit dito sa Maynila, ako po yung lilapitan nila. Hindi naman po kami atubiling mag-asawa na sa amin sila tumuloy. Na-admit po siya sa heart center ng 1 week, kasama yung asawa niya at pinsan. Then, yun nga po, na hemodynamic po siya, nakitaan na po siya ng, parang mataas pa daw po yung pulmonary sa heart niya. Kaya hindi pa siya pwedeng operahan. Although, sinabi na ng doktor niya na for operation po siya. So, yun ang ngayon, tanging yes po, solusyon. solusyon po. So, ngayon, yan, tuloy-tuloy pa rin po, binigyan siya ng gamot para mapababa po yung niya. Sa awa ng Diyos po, bumaba naman daw po, sabi ng doktor niya. Kaya lang, ang naman ngayon is kulang pa po yung pondo nila para sa operation. And then, another hemodynamic na naman daw po para makita kung talagang okay pa yung heart niya na maoperan kasi risky na din daw po dahil may edad na rin po. Kaya po ako lumapit po ako Bicol party list sa Congress, nagpasa po ako ng
Requirements. Opo, requirements po. So, maraming salamat po. At ako po yung isa sa napili kasi sabi po nila, sir, napili lang daw po yung ano. So, ako po yung nagpapasalamat na kahit hindi po kami taga Bicol, taga Ilocos Sur po kami, matutulungan niyo po kami kahit sa konting halaga man o anong man, tatanggapin po namin po. Ay, Nay, yung kinikita po nila, sa nilang mag-asawa, Yes po. sa pagiging gasoline boy. Yes po, sakto lang po. So, Sapat ba? Hindi. Hindi nga po. Pero actually, sabi nga niya, yung biyanan niya po, actually, siya na yung nasa ibang bansa. So, parang sila na lang po yung nag-aano sa bata na to na mapaoperahan nga kung sakaling magkaroon kami ng sapat na maipon na yung tinatawag nilang guaranteed letter. Kasi ngayon ko lang din po na ngayong siya. Although meron din pa akong isang pamangkin, sa totoo lang po, i-open ko na din po sa inyo, nasa kidney po siya. NKTI. Yes NKTI. po. NKTI. Ano naman sakit niya? Ano po dialysis? Hindi naman po awan ng Diyos yung sakit niya. Chronic kidney disease. Ako na rin po yung tumutulong din po sa kanya ngayon. Dialysis yan. Hindi pa po. Hindi Awa pa. naman ng Diyos. So, gamot ang ayan. Gamot. Gamot po at saka Check. laboratory. Laboratory. Oo. Okay. Na biopsy na po siya sa awa naman ng Diyos. Yun nga, sabi nga nila, chronic kidney disease, case 2 na. Oo. So, sa Stage akin 2 din na po, siya. Stage 2 na Stage po. 2. So, every 3 months po nandito rin siya sa akin. Kumbaga, dalawa po sila na So, ikaw ate ang puntahan. Yes po. Sa mga kamag-anak Alaga. ninyo na Yes po, may na karamdaman. Sa Bicol. Hindi naman. Dahil ka ikaw ay nakabase sa Maynila. Opo. Saan talaga? So, ate, syempre sa sa bigat na pinagdadaran, dalawa pala may pasyente sila. Opo. Paano lumalaban pang araw-araw? Paano nyo ano yung na-handle yung mga ganyan bagay? Sa awa naman ng Diyos po, ako nga po minsan nagrarakit-rakit yun nga, yung husband ko kasi naglilinis po sa mall, maintenance po sa mall. And then, 6 po yung anak ko. Sa awa naman ng Diyos, nakukop naman namin. Yun po yung pinapapasalamat ko sa Panginoon na mas maganda po yung tumulong Correct. na kahit yun nga po sinasabi ko na wala man kaming sapat na pinansyal, pero kung yung pagtulong po sa kanila ay nakakagaan po sa kanila, ay okay po sa aming mag-asawa. Mas Yun sapat. po. Opo. May balik yan, nanay. Opo. Yun po yung pinapapasalamat ko dahil sabi nga ng mama at papa ko, di bale nang tumulong kami sa iba na may sakit, wag lang po yung pamilya namin. Naman yun. Yes po. Mm. So, yan po, pumupunta po sila sa akin, dalawa po yan. Isang, yan 37 years old, saka isang 29 years old po. Kaya nga po, Isa lang po yung hiningi. ito naman na Bicol, no, hanggang tumulong. Pero, siyempre, Nay, paano nyo ba nalaman yung Ako Bicol, di ba? Sa dami pong nalalapitan, Yes po. paano po nyo Sa nalaman dami po ito? nang nalalapitan. Nung last week po, nandito po siya. Kasi mayroon na po siyang to the echo. Nag 1 week na naman po siya sa amin. Ngayon, nung nandun po kami sa art center, marami pong nagsabi sa amin na, bakit di kayo humingi ng tulong sa mga iba-ibang party list, ganito, ganyan. Nabanggit po niya po yung Ako Bicol. So, pumunta po kami ng Congress. Yung isang security po doon, sabi niya, ma'am, punta po kayo next week, Monday. Nandito po si Ako Bicol. Kaya, sabi niya, paano po yan, auntie? Uuwi na sana muna ako, sabi niya. Sige anak, ako na lang po. Pero dinala ko pa rin po siya doon, sir. Kumbaga, kaya lang hindi po siya nakagawa ng personal letter. So, sinabi po sa akin, di ko alam kung si Ma'am Kenneth po yun or basta yung nag-interview, naubusan po kami ng form, balik mo na lang po na ng next Monday. So, kahapon ko po yan binalik. Okay. So, laking tuwa ko po nung natawagan ako na kasama po kami sa napili po na ma-interview po ninyo Ayan. at matulungan. So, maraming salamat po. Partner, ito talagang hindi siya nagkamali ng nilapitan, no? Hindi Talagang nagkamali. hindi siya nadismaya. Talagang nagkamali. yung kanyang ini-expect natupad. So ano bang pwedeng maitulong ng Ako Bicol pa? Hindi nagkamali si Tita Annalisa ng paglapit sa Ako Bicol Party List. Siguro nagbulong sa iyo Anghel na pumunta ka na Ako Bicol Party List, ano? Saka siguro na delay ka ng 1 linggo na ubusan ng form, pero eto ka ngayon na humarap ka sa amin andito sa programa na to dahil kailangan kang tulungan pati yung iyong pamangkin, ano? Ayos po, maraming So, Tita, based doon sa based doon sa mga sinabit mong requirements kahapon, doon, nakita din namin, in-assess po ng ating staff na Ako Bicol Party List, nakita ko na parang nangangailangan para maoperahan na agad yan. Kasi, alam mo, Tita, narinig ko yung storya mo,
hanggat hindi na operahan yan. Opo. First aid solution lang ang nangyayari, no? So ngayon, dahil lumapit kayo sa Ako Bicol Party List, hindi kayo bibiguin Ako Bicol Party List, nakita namin na nangangailangan kayo ng 250,000 Yes sa po. operasyon, no? Opo. Ngayon po, ito po inaprubahan agad ni Kong Saldico, Oh, maraming yung salamat. 250,000, ay ipagkakaloob sa iyo na Ako Bicol Party List yan, yung 250,000 para sa pamangkin mo na si Alonica, makikipag-coordinate po ang staff natin, no? Para ma-issue na yan, yung guarantee letter na yan, no? Sagot na ho ng Ako Bicol Party List yung hinihingi nyo na yan. Maraming Dahil alam ko, pagkakaalam ko sa interview sa inyo, may mga nahingan din kayo, di ba? Opo, meron naman. Pero yung sabi nga ninyo, hindi sasapat. Ayaw na Ako Bicol Party List ng ganun. Ang gusto na Ako Bicol Party List, wag na tayong paligoy-ligoy, ikot-ikot, hingi-hingi. Pahihirapan. Oo, wag pahihirapan ang mga kababayan natin. Ibigay ng buo yan para, dali-dali, ma-actionan na yan, magamot na ho yung si Alonica. Maraming salamat po. Okay? Tapos, nabanggit nyo rin, nakwento rin, Paolo, kanina ni Tita, yung pamangkin mo na isa. Yes Kidney. po. Kidney. Yes po. Isambit nyo na rin yung papel. Ay, maraming salamat Damay mo po. na? Sige Idamay na natin si pamangkin yung po. isa. Natalie Valencia din Ilang po taon yun. si Natalie? 29 po. 29. Opo. Itong pinagdadaanan Sige, niya. tulungan ho ng Ako Bicol Ay, Party List yan. maraming Sagutin. salamat po. No. Sige po. Sige po. Kayo po yung Maraming magiging patotoo sa Yes inyong po. lugar na Ako Bicol Party List Yes nandyan po. parate para sa ating mga kababayan. Sige. Bicolano, kayo patotoo, hindi kayo Bicolano, Yes po. pero kayo tutulungan Ako Bicol Ay, Party maraming List. Walang salamat pinipili. po. Opo. Opo. Okay. Sige po. Part ano po, Nay, mensahe po ninyo sa Ako Bicol at syempre kay Kong Saldico. Ay, maraming salamat po sa Ako Bicol Party List at kay Kong Saldigo. At kahit hindi po Bicol, taga Bicol, natutulungan po nila. Ako po ay isang patunay po. Maraming salamat po. At pagpalain po kayo ng poong may kapal parati. Kay Sir Alvin po at saka kay Sir Paolo, maraming salamat din po. At kayo po yung instrumentong ginamit ng Panginoon para po matugunan po yung pangangailangan ng dalawa kong pamangkin. Maraming salamat po. Salamat. Walang anuman, Tita. Huwag niyo po intindihan na lahat po ng may pinagdadaanan, problema, lahat po yung may solusyon. Nandito po kami, yun po, naging instrumento, tama ko kayo. Yes po. Huwag niyo pong isipin niya, lahat po yan ay may kapalit ang ginagawa niyo. Huwag po kayo mag-alala. Maraming salamat po. Hindi niyo po Hindi yan. na po pupunta sa iba. Hindi na. Yun na po. Opo. Sagutin na po natin. Yes Na po. Ako Bicol Party List. Thank you po. Maraming salamat po sa Hindi na inyong kayo lahat. mag-ikot, hindi na kayo mahihirapan. Yes po. Okay, Thank Tita. Itong pamangkin nyo, yung isa, Yes po. sama Sige nyo na po. po ha. Opo. Makipag-coordinate po ang ating staff sa inyo para Okay po. submit nyo na rin yung mga requirements ng isang pamangkin ninyo. Sa Yes po. NKTI po ito, no? Yes po. Sige po. Hindi po kayo nabigo sa pagpunta. Opo. Opo. Kaya thank you so much, Lord. Unang-una po sa at natouch po ninyo yung mga puso ni Congressman Saldigo. Si Sir Alvin at saka si Sir Paolo po. Yes po. Maraming salamat po. Salamat, Nay. Yeah, Okay po. salamat. Tatawagan po kayo na aming tauhan po, mga staff po. Okay po, sige po. Salamat, Maraming Nay. salamat. Okay. God bless Okay po. everyone. Sige po, Thank sige you po. God bless Sige po. po.